Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Statue ni Alex Eala sa Cavite pinag-uusapan online. Viral video na isang leyon sa isang zoo sa Pampanga, kinaawaan online. Tamang pangangalaga ipinanawagan. Billboard effects na inakalang sunog sa MRT Guadalupe Station, pinuntahan ng bumbero, viral. One-time passwords galing sa text at email ipinagbabawal na ng BSP sa high-risk transactions. At mga Pinoy, hindi natatamasa ng tama ang kanilang karapatang pantao ayon sa International Non-Profit HRMI. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at minsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show. Nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ito po, si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang istorya sa tanghaling ito, usap-usapan online ng isang estatwa sa Naik, Cavite na sinasabing representasyon ni Filipina tennis ace Alex Eala. Ang aktwal kasing rebulto, tila may iba pang personalidad na kamukha, batay sa mga pabirong obserbasyon ng netizens. Pero sino nga ba talaga ang kahulma ng naturang estatwa? Sama-sama nating alamin sa report ni Mili Borja. Viral sa social media ang isang estatwa na iniugnay sa Filipina tennis star na si Alex Eala na makikitang nakatayo sa Naik, Cavite. Ibinahagi ng content creator na si Owen Ranger ang video ng rebulto na nakasuot ng tennis cap at damit na may mga logo ng mga sponsor ni Eala. Sa video, mapapanood ang nakakatawang palitan ng usapan ng mga nakakita ng rebulto kung saan nagbiro ang ilan na hindi raw ito kamukha ni Alex. Sino ba yan? Oo. Hindi. Si Alex. Parang tumanda siya. Awig din naman niya. hindi talaga kapes para mo talagang i-check. Tingnan mo, pag nakaside, ang haba ng leg. Oo, half ata eh. May mga nagkomento rin online na mas kahalintulad daw ng rebulto ang komedyanteng si Alex Calleja o kaya'y ang aktres at vlogger na si Alex Gonzaga. Meron namang nagbirong mukhang ito raw ay si Alex Eala Lee o kaya'y mukhang may halong lahi. Maging mismo si Eala, hindi napigilang mapansin ang viral post at nag-iwan naman ng flush face emoji sa comment section na nakatanggap ng libu-libong reaksyon. Sa kabila ng mga biro, may mga netizen naman ang nagpaalala na huwag madaling husgahan ang gawa dahil maaaring ito ang pinakamahusay na kayang likain ng gumawa ng rebulto. Si Alex Eala ang pinakamataas ang ranggo sa kasaysayan ng Filipina tennis at ang kauna-unahang Pinay na nagkampiyon sa isang Junior Grand Slam singles matapos masungkit ang 2022 US Open Girls Singles title. Kamakailan lamang na umabot siya sa semifinals ng Berlin Tennis Open kung saan natalo niya ang world number 2 na si Elena Rybakina at world number 8 na si Elena Svitolina matapos mapatigil ang kanyang kampanya sa kamay ni Linda Noskova. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating susunod na viral story, viral ngayon sa social media ang video ng lagay ng isang leon sa isang zoo sa Pampanga kung saan mapapansin ang hindi magandang kalagayan nito. Ang mga netizen tuloy nananawagan ng tamang pag-aalaga at treatment sa mga hayop na nasa zoo. Ang mga detalye sa report ni Dustin Bayob. Nanawagan ng tamang pangangalaga sa mga hayop na nasa zoo ang isang netizen matapos masaksihan ang hindi magandang lagay na isang leon sa isang zoo sa Pampanga. Sa social media forum na Reddit, ibinahagi ng netizen ang video ng isang leon na tila wala sa maayos na kalagayan na nasa pangangalaga ng Clark Safari and Adventure Park.
Nakakuha ito ng maraming atensyon mula sa mga netizen kung saan ang ilan ay nagbahagi rin ng kanilang karanasan sa pagbisita sa mga zoo. Ayon sa isang netizen, hindi rin maganda ang lagay ng ilan pang hayop nung sila ay bumisita kung saan mapapansin umano ng mga payat. Labis naman na pagkaawal ang ilang netizen na makita ang lagay ng leon na anila ay huwag gamitin ng mga hayop bilang atraksyon sa mga zoo at mas mabuti na makita na lamang sila sa kanilang mga natural na tirahan. Dahil dito, ang ilang netizen ay nanawagan sa agarang pag-report sa mga ahensyang pangaksyonan at manawagan sa tamang pangangalaga ng mga hayop sa mga zoo. Samantala, kilala ang Naturang Adventure Park sa halos 4,000 hayop na siya binibisita. Gayon din ang ilang activities gaya ng horseback riding at pagpapakain sa mga baby lion at tiger. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang trending balita, agad na nag-viral sa social media ang isang billboard na ito sa MRT Guadalupe Station matapos napuntahan ng mga bumbero. Ang inakala kasing usok mula sa nasusunog na billboard, effects lang pala. Wow, mali! Ang buong kwento sa report ni Rovic Manuel. Guys, hindi po siya sunog! Hindi siya sunog, guys! Style lang yan, style! Mabilis na nag-viral online ang posted video ng uploader na si Kev Marie sa kanyang Facebook account. Makikita kasi rito ang isang malaking billboard sakop ang itaas na bahagi ng MRT Guadalupe Station na umuusok. Dahil dito, agad umano na may dumating na mga fire volunteer para sa narumisponde mula sa di umano itawag ng isang concerned citizen. Pero ang inaakalang usok mula sa sunog sa billboard, isa lang palang effects. Napag-alaman na bahagi pala ito ng pakulo at fiery effects para sa isang sikat na HBO series prequel ng Game of Thrones na House of the Dragon. Ayon kay Curve, na wow mali daw sila ng akalay sunog sa billboard. Wow, mali lang yan, guys! Style lang ng billboard yan! Agad na umani ng samot-saring reaksyon ng video na yan ni Curve sa social media. Ayon sa ilan, kung sila man daw ang makakita nito ay sure natatawag agad sila ng bumbero dahil sa makatotohanang effects. May ilan namang nabahala sa ganitong mga pakulo dahil sa takot at pangamba na pwede nitong idulot sa publiko. Nilinaw naman ng isang fire volunteer na nagkomento rin sa post ni Curve. Ayon dito, maaaring may mali o pagkukulang sa koordinasyon mula sa marketing team ng naturang billboard at sa local government unit kabilang nasa Bureau of Fire Protection at iba pa. Dahil dito, nagdulot ito ng takot sa iba hanggang sa humantong pa sa pagtatawag ng bumbero para rumisponde. Dagdag pa nito, mainam na raw na mabilis na tumugon ng bumbero o fire volunteers kaysa dumating sila na malaki o malawak na ang sunog. Agad din naman daw na pinatay ng pamunuan ng billboard at ads ang smoke machine na ginamit para sa naturang 3D billboard. Maraming netizens naman ang bagaman natawa ay sumaludo pa rin sa bilis at maagap na pagresponde ng fire volunteer sa lugar. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang viral story, kasunod na isang direktiba na inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas Mayo noong nakaraang taon, ipagbabawal ng paggamit ng one-time passwords o OTPs para sa mga itinuturing na high-risk transactions. Ayon sa BSP, bahagi ito ng kanilang protective measures laban sa iba't ibang uri ng panloloko. Kung ano nga ba ang ipapalit sa OTPs, alamin sa report na ito. Kung sanay kang mag-transfer ng pera o magbayad gamit ang iyong e-wallet o online banking app, malamang pamilyar ka sa OTP o one-time password na ipinapadala sa iyong text o email bago makumpleto ang isang transaksyon. Simula kasi noong June 25, hindi na pinagagamit ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang OTPs para sa mga transaksyong itinuturing na high risk, alinsunod sa Circular No. 1213 na nagre-require sa mga financial institutions na palakasin ang kanilang security measures. Saklaw ng direktiba ang mga malalaking bangko, digital banks at maging mga piling rural banks. Ang high-risk transactions ay tumutukoy sa paggalaw ng malalaking halaga ng pera na hindi tumutugma sa financial pattern at capacity ng isang user.
Ayon sa BSP, madalas kasing target ng mga scammer mga OTPs sa pamamagitan ng iba't ibang uri ng online scamming tulad ng phishing. At bilang pamalit sa OTPs, maaaring gamiting alternative ng mga bangko at e-wallet operators ang fingerprint at facial recognition o iba pang mas modernong security features para masigurong mas ligtas ang transaksyon. Kasabay nito, palalakasin din ng mga bangko at e-wallet operators ang kanilang mga system upang mas mabilis matukoy ang mga kahina-hinalang galaw sa isang account tulad ng malalaking transactions o paggamit ng unfamiliar devices. Samantala, pwede pa rin naman ang OTPs para sa basic transactions. Para sa Deezer HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang istorya sa social media, isang Pilipinas sa mga bansa sa Asia na may malakas na pangalan pagdating sa demokrasya kung saan ang mga mamamayan mismo ang boboto sa mga taong uupo sa pamahalaan. Pero gayon pa man, bagsak pa rin tayo sa isang international assessment na hindi umano natatamasa ng tama ng mga Pinoy ang kanilang karapatang pantao. Kung bakit, ibabalita ni James Galangge. Kabilang ang Pilipinas sa mga weakest performers sa human rights at basic freedoms sa Southeast Asia, batay ito sa kauna-unang civil at political rights assessment ng New Zealand-based non-profit na Human Rights Measurement Initiative o HRMI. Nakakuha lamang ang Pilipinas ng 4.6 out of 10 sa kategoryang safety from the state na nagpapahiwatig ng kakulangan sa proteksyon laban sa arbitrary arrest, torture, forced disappearance at extrajudicial killing. At sa empowerment score naman, nakatanggap ang bansa ng 5.4 out of 10 na nagpapakita ng marami pa ring Pilipino ang hindi ganap na nakakatamasa ng mga karapatang sibil at pampolitika, tulad ng kalayaan sa pagpapahayag, pagtitipon, pananampalataya at paglahok sa demokratikong proseso. Ayon din sa assessment, hindi pa rin ganap na naabot ng Pilipinas ang mga inaasang pamantayan sa economic at social rights batay sa yaman at kakayahan ng bansa. Para sa Deezer TV, ito si James Galangge, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumanang ingay sa social media. Kung meron di kayo makatulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section o di naman kaya ay itag nyo kami sa TikTok at Deezer H News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Muli ito, si Arnold Herrera ng Deezer HTV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.